Elvira, ano ang inirereklamo mo dito sa face-to-face? Inirereklamo ko po yung asawa ko po na malandi. Bakit mo nasabi? Ano bang paglalandi itong ginagawa ni Fred? Kasi po, akala ko po kasi talaga na bihira na po siya umuwi kasi kinakatwiran po niya na bawal na raw po, laging uuwi daw po kasi stay in po siya sa trabaho niya eh. Gaanong katagal na kayo nagsasama? 9 years na po. 9 years. Kayo ba ay kasal? Live-in lang po. Okay, kinakasama mo. Okay, may anak kayo? Opo, 7 Ilan? po. 7? First time ba ito na ikaw ay namroblema sa sinasabi mong pagsisinungaling niya? Nung una, hindi naman po yung mga problema namin, hindi naman po tungkol po sa mga pambabae po. Ngayon po kasi, iba na po talaga yung problema ko ngayon. Yun na po yung tungkol na po sa pambabae niya. So ngayon mo lang to na pinoproblema, yung pagloloko niyang sinasabi Opo. mo. Gaano na ito katagal? Nag-umpisa po ito nung January po. So etong 3 buwan, kinompronta mo ba siya, Elvira? Nung una po, nung nagpaalam po siya, bali, pumayag lang po ako kasi akala ko yun po talaga kasi yung sabi sa kanya. Nung ano po, na ano ko na bakit yung padala niya? Kasi dati po kasi yung mga pinapadala niya sa akin, mga pinakamalaki po pinapadala niya sa akin every week, 4K po eh. Nung nagtagal po, inabot na po ng mga ilang weeks, bigla po laging 1.5 na lang po yung pinapadala niya. Kailan mo siya huling nakausap tungkol dito? Huling kausap ko po sa kanya, bali nung ano po, bago po magkatapusan ng March. Tapos hindi na kayo nagkita? Hindi na po. Kasi bihira na lang po siya magpakita eh. Grabe ano, siya ang kumare ni Elvira na nagsumbong tungkol sa pambababae ni Fred. Bebe, pasok! Bebe, ano ang eksaktong isinumbong mo kay Elvira? Ito ba ay talagang nakita mo? Hindi po, yung asawa ko po. Yung asawa mo ang nakakita Opo. at kwento sa'yo. Opo. Ganito po yun. Nung ano po kasi, pumunta po siya sa bahay. Tapos parang naiilang pa nga po siya eh. Kasi parang nahihiya daw po siya na parang meron daw At saka nakakatakot yun, magsumbong ng ganon. Kasi alam mong pwedeng ikasira ng buong pamilya. 'Di ba? Opo. Okay, go. Tapos sinabi lang naman po niya na, kinuwento lang naman daw po sa kanya ng asawa niya. Di, syempre, na-curious po ako. Tinanong ko po siya. Sabi ko, ano ba yun? Sabi ko, sabihin mo na kasi. Sabi niya, alam mo, sabi ng asawa ko, yung asawa mo raw, mayroon daw dong babae sa trabaho niya. Tawagin natin ang babaeng sumira raw sa relasyon ni na Fred at Elvira. Angel, pasok! Malandi ka! Kapit ka! Napakalangi mo! Napakawalang hiya mo! Ang kapal na mukha mo lalo! Maraming anak. Hindi mo naisip yung mga anak namin! Napakawalang hiya mo! Diretsa ang tanong, Angel, may relasyon ba kayo ni Fred? Wala po, ma'am. Wala! So magkakilala pala kayo. Bakit ikaw ay pinagbibintangang kabit ng kinakasama ni Elvira? Hindi ko po alam sa kanila. Hindi mo alam, pero bakit nakita ka raw ng asawa ni Bebe na kayo ay... Nag-uusap po, ma'am. okay. Ano ba ang relasyon nyo ni Fred? Magkaibigan, magkakilala. Opo. Bakit nadadawit ang pangalan mo sa pangyayari? Hindi ko po alam sa asawa niya, ma'am eh. Kung bakit ganun, sinisiraan na lang po ako eh. Ayusin mo yung mga sinasabi mo, ha? Oo, talaga ba? Mama Carla, gusto ko magkwento kasi, saan mo ba nakita kasi yung si Angel sa si Red? Sino ba yun? Paano ba kunento sa inyo? Yung asawa ko po, nakikita na hindi pa po ang time na paglilinis po. Nandun na po siya, nakikita po siya. Saan? Sa loob po ng site. Sa loob ng site. Okay. So kung nakikita, sino kasama niya? Si Fred po. Eto po,
napunta po doon nang hindi pa po time ng... Tapos ang laging kausap ay si Fred. Opo. Ano ang totoo, Angel? Bakit ka nandoon at ano? Nanon ko po siya muna pagkain po, ma'am. Bakit? Kain. Iba na yung pinapakain mo sa asawa ko! Kasi malandi ka! Oo, talaga ba? Oo! Oo. Abuti alam mo, kaya kung Oo, talaga? Matapang ka, Okay. ikaw nang kabit? Oo. Naman eh. Ikaw nang kabit, ikaw pa matapang? Ang galing mo naman! Bakit mo dinadala ng pagkain si Fred? Lagi po kasi kami magkausap po, ma'am, ni Fred. Kinukwento po sa akin yung about po sa asawa niya na ganyan po, pabaya po. Hindi po maalaga Hindi po. mo papaya sa dami ng anak ko, papabayaan, uunahin ko pa ba Wala siya? nga sa asawa mo, di ba? Uunahin ko pa ba yun? Kaysa sa mga anak ko? Kasi nga, dami kinukwento ng asawa mo about sa'yo. Oo, ganon. Oo. Kamo, nilalandi mo yung asawa ko. Oo. Siyempre, Okay. malandi din yung asawa ko kung ano rin sasabihin bakit sa'yo. naman sa'yo ikakwento? Diba? Dahil I'm sure may mga kaibigan din siya. Magkakasama, ma'am. Ha? Madalas po kami magkasama. Oo, kasi gusto mo lagi kayo magkasama kasi malandi ka. Hindi ka naawa, maliliit pa anak niyan, Hindi ka na naawa sa mga anak namin. Teka, nararamdaman mo ba na may gusto sa'yo si Fred? Meron po, ma'am. Wow, napakaganda mo naman. Oo, ang ganda-ganda mo. Parang gustuhan ka talaga. Palibasa Okay. ka laking malandi. Ikaw, wala ka bang gusto kay Fred o meron? Meron naman po. Meron. O, di ba? Malandi ka! Malandi ka kasi! Malandi ka! Ingat kayo dyan, ha? Ingat yung audience dyan, ha? Malandi ka, di ba? Basta yung audience. Tulong ka ba? Akin ang ginawa. Pito anak niya. Galing mo! Sunod. Hindi ka naawa. Galing mo! Ha? May mga anak ka ba, Angel? Meron po, ma'am. Ilan? 3 po. May anak kang 3. Asan yung asawa mo? Hiwalay po, ma'am. Paano mo kasi Okay. malandi yan? Bakit ka, kanina dinedenay mo na wala kayong relasyon, pero may gusto kayo sa isa't isa? Ilang buwan na kayong nagkakagustuhan sa isa't isa? Mga 2 buwan po. 2 buwan. 2 buwan! Na hindi! Sa tagal nyo? Sa tagal nyo? So, diretsahang tanong tayo, Angel, para maayos natin. Kasi away din na mag-asawa to, pero kasi ikaw yung dahilan. Opo. May relasyon ba kayo? Wala po, ma'am. Wala kayong Wala, tapos relasyon. sabihin mo, may gusto ka sa asawa ko. Umamin ka na nga eh. Teka, Angel, At ayaw mo pa nagkakagustuhan kayo ng 2 buwan na mahigit, pero wala kayong relasyon. Ano Alam mo ang, pang ano ano yan, ang malandi ka. level? Ano ang tawag dyan sa ganyang, ano? Anong level yan? Gusto lang niyang magpagalaw sa asawa ko. Marla, Angel! Ano? Angel, may halikan? Wala po. Gusto niya yung saging ng asawa ko. Pinag-aagawan! Nina Gwapo to. Elvira Gwapo to! at Angel! Gwapo to! Gwapo to! Fred! Pasok! Gwapo to! Oh, magugulpe! Magugulpe! Oy! Kapal ng mukha mo talaga. Manyak ka! Manyak ka! Ha? Manyak ka! Manyak! Ngayon lang kita ng Royal Rumble. Dati, dalawa lang inaawat namin. Ngayon lang kita ng grupo. Uso pa naman yun sa wrestling. Royal Rumble! Kuya Fred, ano nangyari? Ha? Ano nangyari sa kinakasama mo ng 9 na taon, tas 7 anak nyo? Paano kang nahumaling sa iba? May pagkukulang. Ano? Kasi po, nung sa kanya ko po nakita yung mga bagay na hindi ko po... Malandi ka lang kasi. Ganon. Hindi Kay ka Angel mo nakakumpleto. nakita ang mga bagay na hinahanap mo sa kinakasama mong si Elvira. Hindi ka nakakontento sa asawa mo. Oo, sa 9 na taon. First time mo bang nahumaling sa iba? Ngayon lang po. Ngayon lang. Anong... Malandi ka. Hindi, diba? Kasi umaamin at nagsasalita. Ngayon, tignan natin bakit, ano ang dahilan. Pag umuwi po ako ng bahay, dati umuwi po ako ng bahay sa amin, lagi pong ang bungad ng asawa ko ay pera. Natural, ibubungad ko yung pera. Wala ka namang binibigay eh.
Sa dami ng pinapakain mo, natural hahanapan kita ng pera. Bungad ay pera, hindi ka na nakaramdam ng pagmamahal ng isang asawa. Parang ang dating mo na lang ay pera-pera na lang. Ganun ba ibig mong sabihin? Pinagtatrabaho ka na lang. May trabaho ka ba, Elvira? Sa bahay lang po. Kasi paano po ako makapagtrabaho? Sinunod-sunod niya po yung pag-aanak ko po. Okay. Napakasiloso din po niya. Oo. Ate Elvira, hindi namin inaano ni si Fred. Kasi isa o 5 ang anak, obligasyon mo yon na talagang sustentuhan ng anak. Pero ikaw din kasi yung nagbubuntis. So, hindi lang si Fred yon ha. Kumbaga, pag sa paggawa ng anak, ay lalo na ang babae ang may kakayanan na talagang magbuntis. So, ginusto mo din na dumami rin ang anak ninyo. Sa akin lang po talaga, hindi ko na po talaga ginusto. Kasi napakasiloso po niya, lagi po kaming nag-aaway. Lalo na po pag nakakainom siya, pag hindi ko po siya pinagbibigyan, nananakit, tapos kung sino-sino pong pinagsisilosan. Totoo ba yan, Fred? Namimilit pa po yan. Diba? Kaya hindi po nakakapagtaka kung bakit hindi siya makontento, kaya pinatulan niya yung pagmumukha niyan. Diba? Sawa na kayo Okay. Okay. Fred, ang pinag-uusapan kasi namin kanina nung nag-uumpisa tayo ay hindi na naibibigay ng sapat na sustento o ang sweldo mo na dati ay 4,000, ngayon 1,500 na lang. Totoo ba? Opo. Saan napupunta yung ibang pera? Yung delay po namin. Pag ginagawa mo yung mga bagay na to, Kuya Fred, hindi mo ba naiisip ang mga anak mo na hindi na nga sapat ang 4,000, kumuha ka pa ng isa pang pagkakagastusan? Mag-aaral lahat ng mga anak mo. Naiisip ko naman po. Naiisip mo. Parang papunta tayo doon, ano? So mamaya pag-uusapan niya, yung 12 years old mong anak nagtatrabaho na. Opo. Kasi halos hindi na po siya nakakasustento. Elvira, Hindi na po sa kapag-aral yung anak ko. okay, Elvira, alam mo minsan tayo mga nanay, kailangan tayong matuto din na mamuhay, ha? Magtrabaho at lahat. Naiintindihan natin kasi ang hirap ang 7 Talagang hindi ka makakapagtrabaho nun. Hindi po talaga. Tatlo po yung ginagatas ko. Tapos yung panganay ko lang po yung tumutulong sa akin. Minsan po natutulog kami, wala kaming kain pag hindi po siya nakakapagpadala. Ano ang trabaho ng panganay mo? Babae ba to? Nagtitinda po ng bibingka. Binabae po. Okay. Alam mo, palakpakan natin ang ating mga LGBTQ, no? Kasi sa ganyang pagkakataon talaga nakakatulong sila sa mga... Kapag siya lang po talaga yung nakakatulong po. Diba? Paano nag-stop siya sa pag-aaral? Hindi naman po. Minsan alternate po. Pag wala po talaga kaming masaing, sinasabi ko po, anak, baka pwede kasi wala tayong pera. Di Oo. nagpadala yung papa mo. Dapat hindi na istorbo ang pag-aaral niya. Pag-aaralin ko siya, sabihin mo sa kanya. Diba para dire-diretso? Oo, ha? Kausapin ko yung panganay mo, magtapos siya ng pag-aaral kasi mas malaking maitutulong niya sa pamilya niya kapag nakapagtapos siya.